Na-realize ko lang mga trops na hindi sa lahat ng pagkakataon applicable yung kasabihan na pag gusto mo, maraming paraan. Pero pag ayaw mo, napakarami daw dahilan. Siguro, isipin nyo, pilosopo lang talaga ako, pero may mga tao na nasa sitwasyon sila na kung saan ayaw nila yung ganong sitwasyon, pero wala silang magawang paraan para makaalis sa ganong sitwasyon, kundi piliin lang manatili kahit labag sa kalooban nila. Gaya ng mga OFW, kahit gustuhin nilang makauwi sa Pilipinas sa mga oras na kailangan sila ng mga mahal nila sa buhay o okasyon o yung tipong may hindi magandang nangyari sa Pilipinas o hindi magandang balita. Alam nyo na yon. Kahit gustuhin lang umuwi minsan, hindi sila makauwi sa iba't ibang rason. O di kaya yung mga taong nakulong na wala namang kasalanan, 'di ba? Kahit gustuhin man nila na makaalis sa ganung sitwasyon, nakulong sila, wala silang kasalanan. Hindi naman ganun kadali sa kanila 'yun eh. Napakarami lang ba talaga nilang Napakarami lang talaga nilang dahilan? Napakarami lang ba talaga nilang palusot? Hindi, 'di ba? At marami pang ibang mga sitwasyon ng mga tao na kahit na gustuhin nilang makaalis sa ganung sitwasyon, wala silang magawa kahit hindi na sila masaya doon. Wala silang ibang magawa kundi manatili lang muna doon kahit di na sila masaya dahil meron silang mga bagay na sinasang-alang-ala. Mga tao kasi na napakadali lang sa kanila makapagbitaw ng salita at makapanghusga ng kapwa-tao nila porket wala sila sa gipit na sitwasyon at nasa komportabling sitwasyon na sila. Kaya ganon, kaya naging sarado na rin yung mga isip nila. Parang ganito, kung bakit ko ba nagawa tong vlog na to, syempre, may dahilan, may pinaghugutan ako, di ba? Affected ako, syempre. Kunwari, didiretsahin ko na kayo, may taong mga nagsasabi na, lapit sa'yo na, ba't di ka mag-abroad to? Elvin pala ako. Hindi yung totoo na yun eh. Yung totoo nickname ko. Hindi ka mag-abroad, ganyan-ganyan. Hindi mo ba gusto? Gusto ko syempre, di ba? Pero, ilalatag ko sa kanila yung mga dahilan ko, yung mga rason ko, kung bakit hindi ko magawa yung ganyang pag-abroad. Syempre, may mga sinasaalang-ala rin ako sa bahay. Si Ermat ko, ganyan, may sakit sa puso. Pero, hindi pa talaga mawawala yung pag gusto mo, paraan. Pag ayaw mo, napakaraming dahilan. Ganun mga bagay, mga chong. Kung sasagutin ba nila yung kung sasagutin ba nila yung mga isipin ko, gaya ng pagpaprocess dyan sa pag-abroad, o passport, o visa, etc., you name it, o kami nang bahala dyan sa mga isipin mo na maiiwan mo sa bahay, sa airmat mo, ganyan. Di goods, di ba? Pero hindi rin. Hindi naman sa nag-aalibay ako. Hindi man sa ayaw ko na dami kong palusot. May mga bagay talaga. May mga bagay talaga. Sinabi ko sa umpisa ng video ko na to. May mga bagay na hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng pagkakataon na applicable yung kasabihan na pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Diba? Tanda mo na to hindi ka pa rin nag-aasawa, ganyan-ganyan. Ayaw mo ba? Gusto ko syempre. Gusto ko magkaroon ng pamilya. Gusto kong magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, bumuo ng pamilya. Pero, di man ganun kadali yun sa sitwasyon ko eh. Syempre, hindi naman ako yung bira na bira. May ako. Kasi ako mga chong sigurista ako eh. Sigurista ako. Ayaw kong sugod ng sugod sa isang bagay na parang wala akong kahinatnan. Hindi ganun. At least may konting palag. May konting palag, di ba? Di ba? Kung may bibigyan yung magandang deal eh. O sige, mag-asawa ka, ganyan-ganyan. Ito, bigyan kita ng bahay, lupa, bigyan kita ng ng income, ganito, bigyan kita ng milyon. Di go! Magkakasundo tayo kung ganyan yung usapin, di ba? Pero hindi naman eh. Wala naman sila sa gipit na sitwasyon.
Kasi okay naman sila, okay naman yung income nila, di ba? Wala sila sa ganung sitwasyon na sa komportableng sitwasyon sila. Kaya nakakapagbitaw sa yung tao ng mga ganung salita na pag gusto mo, may paraan para makapag-abroad ka. Pag gusto mo, makapag-asawa. Madali lang pag-asawa mga trops. Kahit bukas, makakapag-asawa ka eh. Putok mo lang yan sa loob eh, di ba? Magkakaraw ka ng anak. Pero yung responsibilidad mga chong, hindi man ganun kadali yun. Di ba? Meron akong classmate dati. Ang pangalan ng classmate ko, yung karakter niya sa sa may Ghost Fighter, yung may mata dito. Sabihin ko sa inyo, si Vincent. Hindi niyo naman kilala eh, kaya okay lang banggitin ko yung pangalan niya. Classmate ko siya ng 4th year. Tapos, may nakikita kong isang bata na nangihingi-hingi sa isang subdivision, ganyan, nangihingi ganun. Siguro mga 2 to 3 weeks. Yung bata na yan, minsan naabutan ko. Siguro 2 to 3 weeks, doon ko na pagtanto na yung bata yun, anak pala ng classmate ko na si Vincent. Tapos, nakapag-usap kami ng classmate ko to. Ito, pre, parang Elvin, ganyan, tol. Anak ko to, ganyan, wala man trabaho. Tapos, nagpakadami ng anak. Tapos, alam yun baka bawal sabihin nakakaya, diba? Woo! Sabi niya sa akin, pag nakita mo tong anak ko, huwag mo pabayaan bigyan mo naman, bigyan mo ng pera, abot mo ng pera, ng budget, ng pagkain. Tapos pag nakikita ko ng classmate ko na yun, Bin, yosi naman tayo, nakatoko, yun? Yosi naman tayo, bakit tayo, diba? Hindi naman ako ninigarilyo. Kasi sasagot sa kanya, hindi ako ninigarilyo eh. Hindi, ako lang. Ayun, hindi ko talaga binibigyan yan. Toko na yun, ang toko yun. Diba? Napakadali sa tao yung ganung sitwasyon. Pero yung pag andun na yung responsibilidad, bisyo-bisyo, tapos di mo naman napapabayaan. Ayoko kasi yung ganun yung mapapabayaan. Yung anak ko, ako, binata naman ako, may source of income naman ako. Ayoko yung kunyari, ako, kung ngayon ako lang, kung mahirapan ako lang mahirapan, wala akong idadamay ng asawa, ng anak. Although, hindi naman ako nahihirapan, hindi man nagugutuman kasi may mga source of income naman ako. Pero, gusto ko sureball talaga eh. Ang gusto ko, decision ko talaga mga trops na isusureball ko, sigurista kasi ako mga trops. Kaya ayun, na-share ko lang sa inyo na hindi sa lahat ng pagkakataon applicable yung pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, napakaraming dahilan. Madali lang sabihin yan pag nasa komportableng sitwasyon ka.